Tama po yan, no? Actually, ito pong port natin dito sa Banago, tinuturing po natin itong gateway dito sa ating public service, no, lalo na sa mga gumagamit po ng isla natin dito sa Panay Negros Island. So kasama po dyan sa ating mga binibigyang halaga. Ito syempre kasi simula po, no, nung nag-pandemic po, patuloy na tumataas yung aktibidad ng ating mga pantalan, no. Since recovery na po tayo, umabot na tayo sa pre-pandemic level. Ibig sabihin, mas marami na po yung movement ng passenger dito noong 2023 at 2024, and habang tumataas po yung RoRo traffic o yung roll-on, roll-off mula sa mahigit 66,000 vessels call noong 2019, ngayon po nasa 125,000 vessel calls na noong 2024. So ibig sabihin, may demand po ang ating mga kababayan at ang publiko dito, kaya po napakalaki ng papel nitong Banago Port dahil ito po yung tinatawag natin na critical port facility. Ito po ang naglilink o nagkukonekta sa Negros Occidental, connecting po ito sa Bacolod, Tupanay, Cebu, Guimaras, Siquijor at pati na rin po sa Bohol. So ito po yung strong Republic Nautical Highway natin na link papunta po sa Dumangas, Iloilo. Napakalaki po talaga ng papel na ginagampanan po ng Port Banago, ma'am, no? At kanina nga po, kanina lang nakita natin na in-unveil na po ni Pangulong Marcos Jr. kasama po si DOTR Secretary Lopez at GM Santiago po yung ceremonial marker nitong, tama po ba ito ang, kung saan tayo nakatayo ngayon, ito po ang Port Operations Building. Ano, ma'am? Tama po yan. And dito rin po yung kumbaga sumasakay yung ating mga pasahero, no, kapag meron po silang mga travel. And ito po dahil nga tumataas na yung demand dito sa Banago Port, yes, it is now playing a role especially po sa cargo, tourism, pati na rin po yung inter-island trade natin. So talaga pong ito yung puntahan na ng mga pasahero, no, hindi lamang po para sa kanilang travel, pati na rin po yung paglago ng trade at economy dito po. Correct. Before we go into details, ma'am, na po ano po yung mga naging improvements po dito sa port. Kanina po nakausap natin si GM Santiago at kinuwento po niya sa atin paano po yung sitwasyon dito noon. So, before po yung improvement project, sabi po ni Sir J, doon pa po daw sa may dulo yung doon po tama po ba? Doon po sa may dulo yung Port Operations Building. Tapos sabi po niya, every time daw po na magdadak yung barko, talagang mararamdaman mo raw po yung nanginginig yung buong building at makakita mo hindi talaga ligtas. Maliban pa doon, ay hindi talaga ligtas yung facility at maliban pa doon ay matanda na raw po yung facility. Tama po yan. Gaya po na nabanggit ko kanina, it is also about time for the public, no, sa mga pasahero po dito sa Bacolod na ma-experience naman yung bagong pantalan ngayon sa Bagong Pilipinas. Ano po? And yung luma pong building, maliit pa po kasi yon, and around 50 passengers lang yung kakasya. So ngayon po kasi itong operations office na rin po itong building na ito, and meron na rin passenger terminal. Magkakasama na po sila sa isang building. So andito na po lahat kung may kailangan po sa opisina o kaya kung merong biyahe, dito po ang puntahan talaga ng mga tao. And ito po, yung mga structure po dati kasi is hindi pa rin ganun ka-safe, ano? Dahil nga maliit lang, gaya nga po ng sabi kanina, nanginginig pa yung structure, no, kapag dadaan yung mga barko. And ito po ano na rin, kumbaga tugon sa ating mga pasahero saka sa publiko, especially po ngayon, mas malawak na kung inyo pong mapapansin. So dito po sa Port Operations Building na ito, tama ba, ma'am, no? Nandito na rin po yung passenger terminal. Tapos ano pa po ba yung mga facilities na nandito sa atin, ma'am? Tama po yan. Kanina po nadaanan po ni PPA General Manager J. Santiago, pati na rin po ni Secretary Giovanni Lopez at ng Pangulo ang ilang po sa mga facilities, no, na meron po itong bagong pantalan natin. So makikita nyo po, meron po tayong ito po sa ngayon, yan po yung office ng ating mga empleyado. Pero po kanina sa first floor, nandyan po yung ating passenger assistance desk. So kung may mga kailangan yung ating mga pasahero, pwede po silang may mapagtanungan dahil 24/7 po yon, may nakaantabay. And meron din po tayong playroom para sa mga bata. Yung mga pasahero natin na may kasamang bata, pwede po sila na mag-iwan ng kanilang mga anak doon, of course under supervision, kumbaga kompleto po. And ang maganda po dito, meron din po tayong mga prayer room
kumbaga sa ating mga kababayan sa with respect to the religion of our passengers na po, meron tayong prayer room and pati na rin po yung mga building facilities like gym and lahat po ng pwedeng gawin nila. Actually, charging station, meron na din po kanina, libre po yan. Water refilling station at may tindahan na rin po kung yung mapapansin kanina dahil maaari na po silang bumili dito para komportable yung kanilang stay habang nandito sa port. And actually po, Ma'am Eunice, kanina nagbasa-basa rin po kasi ako ng mga news. Ang ating mga ports po, in times of calamity, pwede rin po tayong, kumbaga, part of our service din po, no? Pwede tayong tumulong. I mean, may mga pumupunta rin pong mga tao dito. Halimbawa, kapag kailangan nilang lumikas, pwede po silang magstay sa mga ports. Tama po ba, ma'am? That's correct po, no? Especially po kapag kunyari po, kung mapapansin niyo po, itong pantalan natin, malayo po siya dito sa, kumbaga sa malalakas na alon ng dagat, yung passenger building po natin, hindi po nandiyon sa tabi mismo ng dagat, no? That is for safety na rin po, para po yung mga pasahero natin always safe kung meron mang masamang panahon. Karaniwan po kasi habang nag-aantay ng mga biyahe, yung mga pasahero natin nag-aantay dito sa loob ng mga passenger terminal building natin kapag may mga kanselado o suspended, no po, sila po yung nandito sa passenger terminal natin and usually pag masama ang panahon dito po sila muna nanunuluyan. So meron po tayong mga naka-ready na din dito ng mga preposition food packs na mula naman po sa pakikipag-ugnayan sa DSWD. So ibig sabihin po anytime na magkaroon ng suspended na biyahe o kaya kanselado, meron po tayong ready to eat food na mabibigay sa ating mga pasahero. At yung nga po nabanggit nyo, ma'am, din kanina, na malayo po kasi yung pier from the passenger terminal. Tapos yun nga rin po na sabi sa atin ni Philippine Ports Authority General Manager Sir Jay Santiago na isa rin po sa mga bagong facilities dito sa Banago Port ay mayroon na po tayong free shuttle service po para ihatid yung ating mga pasahero papunta dun sa pier. That's correct po. Yan naman po yung pinagmamalaki ng Philippine Ports Authority dahil ito po yung kauna-unahan at syempre nga po ang nag-inaugurate pa ay ang ating Pangulo. Ito po yung kauna-unahang pantalan natin na meron ng free shuttle mula po dito sa ating pantalan patungo doon sa kanilang sasakyan na barko, no? So ito po, libre po ito kasi kung dati-rati po nababasa yung mga pasahero dahil na rin sa kapag may malakas na ulan, usually kailangan nilang maglakad, no, papunta doon sa kanilang barkong sasakyan. Pero ngayon po, free shuttle po yan at gagawin po itong kumbaga modelo na pantalan sa ilang pa po nating mga pantalan all over the Philippines nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. And ang mangyayari po, ito po yung gagawing replika. So, sa lahat po ng pantalan, magkakaroon na rin po tayo ng free shuttle service mula mismo sa passenger terminal building papunta po doon sa kanilang sasakyan na barko. So maganda po dahil first time po ito at ito rin po yung magiging replika sa lahat po ng pantalan. Correct. And ma'am, we also want to emphasize, sabi nga po ni Sir Jay kanina rin na itong shuttle po natin dito sa pantalan ay pareho daw po ng mga shuttles na nakakita natin sa airport. Tama po ba, ma'am? That's correct po. Yan din po yung maganda dahil maayos po yung ugnayan po ng PPA of course with the DOTR. Ma'am, in the bigger picture po, ano po ang nakakita nating mas malawak na impact nitong improvements ng Banago Airport, ng Banago Port po? Yes, basically mas lalakas po yung economic activity, no? Dahil makakasiguro po tayo na mas marami na po yung magta-travel sa ganitong magandang facility na meron tayo. And of course, mas malawak na volume din po ng mga pasahero, mas maraming cargo volume. Meron po tayong mga tinitingnan na rin na mas marami pang investment around the area, lalo na at meron po tayong malapit at malawak na pantalan. At saka yung pagkolekta ng basura at para naman mabawasan ang pagbaha. Ito ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo. Ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Kaya napaka-importante itong programang ito. Kaya dinadala natin sa iba't ibang lungsod around the country kung saan nakikita natin talagang nagkakabaha. Ito naman, dito naman tayo para tignan itong ating bagong terminal. We will go, after this, we will go to the old building, which was the old terminal before, na tinanong ko sa lahat ng tao dito, hindi alam na kailan pa ginawa, pero 60s daw. Kaya kailangan ng baguhin. So, that's what we have done here. This is now going to be the standard design
for our terminals, for our ports around the country. And the reason it's important to have a standard design so that ang tao, ang pasahero, kahit saan sumasakay, saan bumababa, alam nila kung saan bibili ng ticket, saan mag-aantay, saan papasok, saan sila dadaan, all of that. And that's why we are hoping the original traffic dito was 50, kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process ng 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maiwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. So now we will go to the end of the pier. Titignan natin yung old building kung anong dapat gawin. Thank you very much. Thank you. And are we expecting po more openings of similar projects in the future? Yes, actually, yan po ay dapat abangan natin sa Philippine Ports Authority dahil marami pa po ang ating mga port facilities na ginagawa na ng uniform at modern. So, mas marami pa po tayong aabangan, especially po yung mga ganitong klase na mas maganda, mas malawak na mga passenger terminal. And usually kasi kapag nakikita ng publiko, pag sinabing pantalan, medyo iba, na medyo madumi. Yun yung dating stereotype. Yes, pero kapag po nabisita na ng mga kababayan natin, yung bagong mga pantalan natin, makikita nila na ito po, ganito na po yung servisyo ngayon sa ating po mga pantalan. So malawak, malinis po at kompleto na rin kung ito po yung pasahero. At inyo nga po nakikita, ito po yung free shuttle service o yung bus ating pong mga pasahero na magiging uniform na rin sa iba pa nating mga pantalan. So mas madali na po yung biyahe at saka hindi na sila hassle pa na lalo na kapag maraming dala mula sa passenger terminal, hindi na sila mauulanan. Hindi na rin ganun kainit dahil libre po ito. So libreng sakay po ito sa mga pasahero. Ibig sabihin po ma'am, yung doon po sa mga ibang pantalan pa po na modernize natin, malayo po talaga yung position ng passenger terminal sa pier. Usually po, yung iba pong mga pantalan kasi, of course, ito po, may marami na rin pantalan, ang ating mga Pilipinas and unti-unti pong minamodernize ito. Yes, so, kumbaga, dati po yung iba natin malalayo talaga and medyo maliit, masikip. So, ang ginagawa po ng PPE ngayon, usually, nag-identify po ng area kung saan yung pinaka maganda na posisyon ng ating bagong pantalan para po andun lahat. Kung makikita niyo po, malawak na rin pati yung parking area nito. So, kumbaga, open area and pwedeng umikot na yung mga sasakyan nila. Pwede na rin yung mga bus at sobrang lawak na actually, ito na nga po, may libreng sakay na rin na bus para sa lahat.